Kumusta po kayong lahat mga kapatid, mga kaibigan, at mga bagong mukha dito sa ating Lakbay Buhay Channel. Salamat sa tiwala ninyo, sa oras ninyo, at sa pag-asa ninyong makasama kami sa bawat kwento at paglalakbay na gagawin natin. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang buhay ng mga dayuhan dito sa Denmark with focus sa ating mga OFWs. May katotohanan naman na masaya talaga ang buhay dito sa Denmark. Malaki kasi ang sweldo, malaki ang palitan laban sa piso, maganda ang panahon, ang paligid, kalmante ang mga tao, at maayos ang sistema ng pamamalakad sa gobyerno. Madaming Pilipino dito. Base sa report ng Denmark Statistics at iba pang reference sources as of 2024 to 2025, ipinapalagay na may 12,700 na mga Pilipino sa kaharian ng bansang Denmark. Ngunit maaaring mas tumaas na ito sa kasalukuyan. At dahil mas marami na ang mga benepisyo ng mga pamumuhay dito, natural lamang na madaming kababayan na natin ang pinili na manirahan na dito kasama na rin ang kani-kanilang pamilya. Sana all. Alam ba ninyo ang ilan sa mga pinagdadaanan ng ating mga kababayang OFWs bago sila makakuha ng permanent residency at citizenship dito sa Denmark? Malaki ang tsansa ng mga OFW na makakuha ng permanent residency at citizenship kung sila ay makakasunod sa mga kondisyon na itinatadhana ng batas para sa mga dayuhang nagtatrabaho. Dito pa lamang ay halos sigurado na requirement na matalino at mahusay ang mga aplikanteng Pilipino na mag-a-apply makapagtrabaho sa Denmark. Sa language requirement pa lang, 3 taon halos ang bubunuin mo para makumpleto ang mga Danish language requirements. Okay, siguro may mga genius at madaling makatapos less than 3 years, pero kung nagtatrabaho o may pamilya, medyo mahirap paniwalaan na. Kasi kung bago ka sa bansa, madaming adjustments kang kailangan gawin sa pamumuhay dito. Maski may natapos kang kurso sa Pilipinas, ay hindi agad ito recognized sa Denmark. I-review nilang mabuti ang credentials na pwedeng makredit sa educational curriculum nila at may mga pagdadaanan pang katakot-takot na training courses, internship programs, at kapag kinakailangan ay mag-aaral ka ulit para ma-level up o maging equivalent ang mga natapos mo sa Pilipinas sa propesyon na ina-applyan mo dito. Kung nasa healthcare, information technology, o engineering, dahil mataas ang demand nito sa bansang Denmark, kadalasan ay nabibigyan ng pagkakataon ang mga aplikanteng dayuhan. Ngunit palaging balakid ang matinding kompetisyon sa mga aplikante dahil madaming naguunahan na magtanggap mula sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Kailangan ng ating mga OFWs na aplikante na magkaroon ng malakas na suporta mula sa pamilya, kaibigan at sa gobyerno upang makapasa at matanggap sa trabaho. Kung sakaling hindi ma-qualify sa labor programs ng gobyerno ang mga aplikanteng OFW, ay marami namang ibang mga paraan na maaaring pagtuunan ng pansin. Yung ibang OFW dito kapag single, kapag nakapag-asawa ng Danish citizen, ay mas gumagaan na ang sitwasyon nila kasi may dahilan na sila upang manatili sa Denmark. Ang iba naman ay gumagamit ng citizenship nila mula sa ibang European countries upang makapagtrabaho dito, lalo na yung mga may dual citizenship. Yung ibang estudyanteng Pinoy naman ay gumagamit ng student's visa
bilang alternatibong paraan upang makapaghanap ng trabaho, habang ang iba naman ay sinuswerte na nakapag-asawa ng Danish citizen, kaya nakakakuha na rin sila ng permanent residency. Kaya lang, dahil nga sa mga pangyayaring naubuso ng mga Nepalese at Bangladeshi students ang foreign students privileges sa bansa, ay hinigpitan na ang mga batas at mga requirements sa pagkuha ng student's visa sa Denmark. Marami na rin ang mahihirapan maski na maka-acquire ng student's visa. Matindi kasi ang labanan sa pagkuha ng mga trabaho, lalo na kung wala namang foreign labor agreement ang Denmark sa bansang pinanggalingan ng estudyante. Kaya sigurado din na papaboran ng mga employer at ng gobyerno ang mga job applicants na dumadaan sa tamang labor channels at programs na ipinatutupad sa bansa. Kapag naman nakakuha ka ng trabaho sa Denmark at wala ka pang permanent residency, ay happy talaga ang buhay ng mga OFW hanggat hindi sila natatanggal sa trabaho. Pero sa oras na matapos na ang kontrata at mawala na ng job sponsor, kinakailangan na agad ay makakuha ng panibagong trabaho upang makapag-renew ng panibagong visa. Dahil ang masayang buhay sa Denmark ng OFW ay malilimitahan kung ide-deport sila pabalik sa Pilipinas, lalo na kung walang sapat na naipundar o naiipon pa. Kailangan din na malawak ang network mo para matanggap ka sa trabaho dito. Sa isang bansang dayuhan ay madaming pagsubok na pagdadaanan ng isang OFW. Madaming kailangang pag-aralan upang makasabay sa panibagong pamumuhay. Ano-ano ba ang mga kadalasang problema ng mga OFW sa Denmark? Mahirap makakuha ng tamang mga tao na makapagbibigay sa iyo ng trabaho na nakabatay sa mga qualifications mo. Maliit lang kasing bansa, kaya maliit din ang job market. Kung may demand sa trabaho, pagalingan ng mga aplikante at palakasan ng recommendation sa job network. Kapag naman natanggap na sa trabaho, mahirap makisama sa mga katrabaho na iba't iba ang kulturang pinanggalingan. Iba't iba ang wika, iba-iba ang ugali, kaya may mga pagkakataon na hindi magkaintindihan at nagkakainisan pa sa oras ng trabaho. Pagalingan at pataasan ng ego minsan. May nagtatanong ng personal na mga bagay, katulad ng mga tanong na, "Do you have Danish passport?" Or, "Are you a permanent resident in Denmark?" Kasi kapag nalaman nila na hindi ka pa permanent resident, ay magkakaroon sila ng ideya para iwasan ka, takutin ka, o i-blackmail, o hindi kaya i-bully ka. Madami ding mga kaso na magsisimula ka muli sa ibaba kahit may profession ka o bachelor's degree na tinapos sa Pilipinas. Madaming mga batas na kailangan pag-aralan at sundin sa oras o panahon na nagtatrabaho sa Denmark. Ang masaklap dito, pabago-bago ang mga batas nila, kaya kailangan ay marunong at mabilis din ang mga OFW na makisabay dahil sa ayaw nila at sa gusto ay ipatutupad ito ng gobyerno. Kung walang membership sa labor union ng isang OFW, on your own sila. Sana nga lang ay may mga kapamilya o mga kaibigan sila na maalam sa pasikot-sikot sa labor market ng bansa at dapat willing silang tumulong ng libre. Madali namang unawain kung bakit ayaw magmiyembro ng ibang OFW sa labor union. Una, mahal ang monthly contribution.
Combination ng union at ACASE o unemployment insurance umaabot na halos 7,000 sa Philippine pesos sa kasalukuyan. Pero in fairness, talaga namang ipaglalabang ka ng union mo kapag nagkaproblema ka sa trabaho. Sulit lahat ang ibinayad mo. Pangalawa, mahirap kasi magkaintindihan kapag hindi ka fluent mag-Danish o mag-English eh. Kung kukuha ka pa naman ng interpreter, mas mapapamahal ang gastos mo. Kaya yung iba, ayaw na lang nilang mag-member kasi nga hindi nila ma-express o hindi sila magkaintindihan ng mga counselor sa labor union. Dahil sa mga pabago-bagong batas sa bansa, hanggat walang permanent residency ang OFW, ang pakiramdam nila ay nakatali sila sa kanilang mga employers at wala silang masyadong mga karapatang magreklamo. Dahil nakadepende sa kanilang mga trabaho ang kanilang working visa. Isa pang problema ng mga OFW dito ay kailangan na maalam sila sa information technology. Marunong ka dapat gumamit ng PC, mag-email, mag-document at mag-attach ng mga files at marunong ng iba't ibang updates sa digital system. Dahil moderno at maunlad na bansa, mahihirapan ka talaga kapag hindi ka maalam maski sa basic information technology man lang. Ang mga public at private transactions ay halos digitalized sa buong bansa. Kapag may mga nakalimutan o hindi ka nabasa ng mga mahahalagang dokumento mula sa iyong trabaho o di kaya ay sa pamahalaan, ay maaari kang maperwisyo at maabala ng husto sa iyong pamumuhay dito sa Denmark. Maaari kang tanggalin sa trabaho o ma-deport o mawalan ng mga karapatan kapag hindi ka maalam sa information technology. Maaari kang madaya o masamantala. Lalo na yung mga hindi maaalam sa information technology ng mga OFWs. Pero kung ang trabaho naman ay hindi high-skilled profession, syempre hindi naman na kinakailangan na overqualified ka sa mga professional skills. Pero marami nagsisimula dito ng mga dayuhan na mga highly skilled professionals pero ang trabaho ay low-skilled requirements katulad ng cleaner, driver, delivery service, waiter, cashier at iba pa na mga blue-collar jobs. Malaki ang mga sweldo kaya masaya din sila. Kaunti lang ang pinagkaiba ng mga sweldo nila sa mga high-skilled professionals. Depende kasi ang mga pasweldo sa mga bargaining agreement ng employer at ng mga labor unions dito. Kaya ang sweldo ay hindi masyadong malaki ang mga pagkakaiba sa iba't ibang mga profesyon. Yung ibang mga OFW dito minsan ay galing sa ibang bansa na may labor agreement na ang Denmark, kaya iyon ang ginagamit nilang tulay upang makarating dito at makapagtrabaho. May mga Danish companies sa Middle East o sa Asia at sa ibang bansa na nagpapadala ng mga Filipino expatriates nila dito. As usual, ang mga ideas dito ay upang maging mas matalino tayong mga Pilipino habang namumuhay sa ibang bansa. Sa maliit na paraan, sana ay naipahatid namin ang ilang mga bagay na mahalaga sa pamumuhay ng mga Pilipino dito sa Denmark. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-bell ang notification at i-share sa mga kaibigan at kamag-anak ninyo para lalo lumaki ang pamilya natin dito. God bless you all. Ingat palagi at hanggang sa muli. Paalam muna. See you sa next upload.